Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 11, 2026, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 3, verse 13 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo po ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung una po nating mapapansin dito sa ating mabuting balita ay kahit hindi na kailangan ng ating Panginoong Jesus na magpabautismo, ay nagpabautismo pa rin siya kay Juan. Ito ay para masunod niya ang mga utos, mga kautusan na nasa Old Testament. Kasi yan ang pinaka-mission niya, ang i-fulfill o maisagawa lahat ng kautusan ng Diyos sa lumang tipan, at para ipahayag din sa atin ang bagong tipan. Kasi sa ganang atin, hindi natin kayang gawin ang mga kautusan sa ganang atin lamang bilang tao. At dito, yung pangalawang napansin natin na pagkatapos bautismuhan ang ating Panginoong Jesus, ay bumaba ang Espiritu Santo na parang kalapati at nagsalita ang Diyos na, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Dito natin makikita na ang Holy Trinity o tatlong persona sa isang Diyos. Unang-una ang Diyos Ama na nagsalita, "Ito ang minamahal kong anak." At ang Panginoong Jesus na nagpabautismo, at ang Espiritu Santo ng Diyos na bumaba katulad ng kalapati. So dito pa lang pinapakita na ng Panginoon o pinapaunawa na ng Panginoon sa mga sasampalataya sa Kanya na ang tunay na Diyos ay mayroong tatlong persona. At ipinapahiwatig o pinapaunawa din natin kung ano ang mangyayari kapag tayo ay nabautismuhan. Na kapag nabautismuhan tayo o nabinyagan, ay matatanggap din natin ang kaloob na Espiritu Santo ng Diyos para ito ay sumaatin, palakasin tayo sa ating buhay Kristiyano, at mapagtagumpayan lahat natin ng mga pagsubok at
matupad natin ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, yun lamang po yung mabuting balita natin sa araw na ito. Malinaw naman kung ano ang ibig sabihin nito at napaka-importante ng binyag sa atin. Ito yung tinanong ni Nicodemus ang ating Panginoon nung gabi na yon, isang gabi na yon, kung ano ang dapat gawin ng isang tao para maligtas. Sabi ng ating Panginoong Jesus, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So ito yung sinasabi nating binyag na nag-aalis ng original sin natin at nagbibigay ng Espiritu Santo ng Diyos. Espiritu ng Diyos. At napakahalaga nito, lalong-lalo na kapag tayo ay magpapakasal, isa din sa requirement natin sa atin yan para bago tayo makipag-isang dibdib sa ating magiging asawa. Kailangang isa tayong ganap na Kristiyano bago magpakasal. Dahil sa kasal, ang dalawa ay nagiging isa. Magiging kaisa ng ating Diyos at ang Diyos ang dapat ang laging nasa sentro ng ating buhay may asawa. At ano pa ba dito ang pwede nating makuha sa meron ditong magandang pwedeng pagnilayan nito. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kasi ang maganda tong pagnilayan sa mga future natin habang lagi tayong nagbabasa ng mabuting balita o kaya ng Biblia, kasi sinasabi ng Diyos Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At magkakaroon to ng mas lalo pang kahulugan kapag habang binabasa natin ang Biblia. Malalaman natin na ang ating Panginoong Jesus ay talagang hindi lamang siya ordinaryong tao, kundi talagang siya ay nanggaling doon kasama sa place o sa langit kasama ang Diyos Ama, at siya ay nagkatawang tao. At dahil dito sa bautismo na ito, meron tayong naging witness na nagpapatunay ng ating Panginoong Jesus ay ang tagapagligtas at ang kanyang anak na isinugo dito sa lupa. So mga kapatid, di na po ako magpapakatagal pa. Yun po ang gusto kong maibahagi sa araw na ito. At nawa ay meron kayong napulot kahit kakaunti man lamang. Nawa ay nakatulong ako na mas lalo pang maging manabik tayo para magbasa ng Biblia. At pagpalain po tayo lagi ng ating Panginoon. Amen. Magkita-kita po tayo bukas. God bless.